Eto guys, pag-usapan natin ngayon, etong ginawa ni Tatay Digong no sa ICC. 'Di ba kung matatanda ninyo, sa Feb 23 na yung kanyang hearing dito sa ICC. Tapos sumulat to si Tatay Digong sa ICC na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC. At sinabihan niya pa ito na kinidnap siya at labag ang kanyang pagkakadala dun sa ICC, no? So eto, ayon sa isang abogado, etong ginawa pala ni Tatay Digong ay isang matalinong hakbang na kung saan hindi siya sisipot dun sa mismong confirmation of charges niya, no, sa hearing niya dito sa Feb 23. Yan. Mabuti na lang at naisip ito ni Digong. Alam niyo kung bakit? Kasi kung ito pala si Tatay Digong ay pumayag, ay isa na daw itong wave upang kumbaga pinatunayan na din na may kasalanan si Tatay Digong, pinatunayan na din na yung ginawa sa kanya ay tama. So, eto pala yung nakikitang dahilan ng isang abogado. At yung ginawa ni Tatay Digong ay isang matalinong hakbang, no? Kayo, sa tingin nyo, matalinong hakbang kaya to? Eto, panoodin natin yung video. Tinawag na matalinong hakbang ng isang veteranong abogado ang pagtanggi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na humarap sa ICC Confirmation of Charges hearing nito sa susunod na linggo. Kung bakit sa report ni MJ Mondihar. Tumanging humarap sa banyagang korte si dating Pangulo Rodrigo Duterte, partikular na sa paparating na confirmation of charges hearing nito sa susunod na linggo. Sa February 23, tatalakayin ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kasong crimes against humanity ng dating Pangulo kaugnay ng war on drugs nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Duterte na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC. Giit din ito na persahan siya dinala sa the Netherlands. Tinawag rin niyang kidnapping ang pagkakakulong sa ICC kung saan si Pangulong Bongbong Marcos umano ang may pakana. At para sa veteranong abogado na si Raul Ambino, isang matalinong hakbang ang ginawa ng dating Pangulo. Tama yon na hakbangin. Kasi kung papayag siya sa kagustuhan ng ICC, ay nangangahulugang waiver yon ng kanyang karapatan dahil sinasabi nga niya na hindi niya kinikilala yung jurisdiction ng ICC. Bakit siya mag-a-appear? Bakit siya pupunta roon? Yun. Kita nyo? Kasi kung pupunta ito si Tatay Digong sa confirmation of charges niya dyan sa hearing niya sa ICC, mukhang iisipin na ng ICC na tinatanggap na ni Duterte ang jurisdiction ng ICC, no? At yung pagkakahuri sa kanya ay tama. So, dyan mukhang napaisip ito si Tatay Digong. Kahit naman kayo mapapaisip din, di ba? Maginang ang pagkakahuri sa'yo, susunod ka pa din ba sa ICC? Pupunta ka pa din ba doon upang mag-hearing? So, ito nga si Tatay Digong may sinabi to. Kumbaga may sinulat to si Tatay Digong na isang letter. Ewan ko kung napanood niyo tong video ni Attorney Roque, no? Na sinabi niya na tanggap na niya na doon na siya mamamatay dahil sa katandaan niya. Mahina na siya. At kumbaga matanda na, di ba? 80 plus na si Tatay Digong. So etong ano niya na to, pagtanggi niya dito sa ICC, posible talagang matalinong hakbang talaga yan yung ginawa niya. Baka magay natin, di ba? Mabuwisit ang ICC. Ewan ko kung mabubuwisit ang ICC dyan. Na naman ni FPRD ang paratang na EJK laban sa kanya. Sa dating presidente, politikang dahilan ng kanyang pagkakakulong. Pero para kay Attorney Lambino ng PDP Laban, tiyak na mahahabol ang mga nasa likod ng pagdukot sa dating chief executive. Pwede silang makasuhan mamaya. Kung si Tatay Digong ay mag-a-appear na doon sa ICC, ay baka mawalang saysay yung kanyang karapatan na magsampa ng kaukulang legal remedy. Naniniwala Yun. May balak pala to magsampa si Tatay Digong kung sakali, no? Sa tingin nyo kaya, yung hakbang na yan ni Tatay Digong ay malaki kaya ang tsansa, no? Sa tingin nyo? Kasi wala talaga tayong makitang kahit nga video ni Tatay Digong,
video niya sa ICC kung anong itsura na niya, 'di ba? Wag kasi bawal yung ICC, bawal doon ang cellphone. Kahit nga sila BP Inday, pag dumagaw yata doon, yung cellphone iniiwan yata sa labas, 'di ba? No? Maganda mag-ano sila eh. Yung bang, 'di ba yung ballpen, ay kahit yata ballpen na may cam, hindi yata makakalusot doon, no? Pero bagay nyo, 'di ba? Sana nga makakita tayo ng video ni Tatay Digong, no, nung nasa ICC siya. Simula nung nakulong siya, wala siyang video na nilabas. Kahit yung mga pamilya niya, wala. Kasi bawal talaga. Hindi natin makita kung anong itsura na niya talaga, kung gaano siya kapayat, gaano na siya katanda doon, 'di ba? Kung nakakapagsalita pa ba siya na maayos. Kasi matanda na siya eh. Nanghihina na anytime. Wag naman sana, 'di ba? Kasi dami sumusuporta diyan kay Tatay Digong. Si Atty. Lembino na kahit dumalumano hindi si Digong sa ICC hearing ay mananatiling mababa ang pagtingin sa kanya ng mga banyaga. Whether mag-appear siya or hindi ay talagang i-detain siya ng mga puti. Nakita naman natin wala pang ang tunay na kaso na isinampas sa kanya. Kinuli na siya at dinitain na siya. Hindi nangyayari dito sa Pilipinas, sa bansa natin. Tama naman, 'di ba? Wala pang ang kaso eh. Dinitain na siya kahit umaten siya o hindi. Naka-detain pa din siya kaya talagang ginawa na ni Tatay Digong na wag na siyang pumunta, no? Wag na siyang umano. Kahit yata sa video hindi siya titingin eh o magpapakita kahit sa video, 'di ba? Kasi yung ICC gagawa na paraan yan upang dumago yan si Duterte diyan sa ICC hearing nila, no, sa Feb 23. Kasi diyan na magkakalamanan yan. Yung ibang mga biktima, mabubuwisit yan. Kasi hindi pupunta si Tatay Digong, no? So ito, magbasa tayo ng comment, guys, no? Eto. Sabi dito, tapos gusto nila si Amy Marcos tandem ni BP. Inday, wag na, uy, Marcos pa din yan, mahirap na. So tingin nyo, mananalo din kaya to si Marcos, Amy? Kung sakaling makatandem. Kasi ito yung umuugong ngayon eh. Umuugong-ugong na kapag tumakbo to si BP Inday, ang katandem niya, busy, ito si Amy Marcos. Malaki ang impact na hindi siya iboboto yung mga galit sa kapatid niya, di ba? Matik yun, hindi yan iboboto sa Amy. Mas mabuti pa si Bongo na lang. Tapos eto pa, yung iba, si Robin daw, no? Nagsalita din yan si Robin kung sakaling iutos ni Duterte na tumakbo siya, susunod siya talaga. Yan. Pero isa lang ang nakaka-sure tayo dyan, guys, no? Na etong si BP Inday talaga mamamayagpag yan dyan sa 2028. Yan ang mananalo, no? So yun lang, ano masabi nyo? Comment down below sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe, no? Nang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.